So this morning, atin pong tatalakayin ang isa pong napapanahon na topiko patungkol po sa buhay natin bilang mga mananampalataya at kung paano po tayo mabuhay sa panahon ng krisis na atin pong kinakaharap. If you have your Bibles with you, kindly open with me sa Acts chapter 8 verses 1 hanggang 8. And then magja-jump po tayo sa verses 26 hanggang 40. Acts chapter 8 verses 1 to 8 and then 26 to 40. Inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos at labis nila siyang iniyakan. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya't nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban ay nagsumikap na wasakin ang iglesia. Kaya't pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mga mananampalataya, lalaki man o babae, at dinala sa bilangguan. Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng mabuting balita. Isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao roon patungkol kay Kristo. Nang marinig ng mga tao na ang sinabi ni Felipe ay totoo at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanya. Maraming taong may masasamang espiritu ang pinagaling niya. Sumisigaw ng malakas ang masasamang espiritu habang lumalabas sa mga tao. Marami ring paralitiko at mga pilay ang gumaling. Kaya't masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Tayo po ay mag-jump sa verse 26. May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, "Pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang daanang iyon ay bihira na lang daanan." Kaya't umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung saan siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang katungkulan dahil siya ay pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Candice. Ang Candice ay reyna ng Ethiopia. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sinasabi ng banal na espiritu kay Felipe, "Puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe." Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, "Hindi nga eh. Paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin?" Sinabi niya kay Felipe na sumakay ito sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Hindi siya nagreklamo katulad ng isang tupa na dinala sa katayan o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "Sabihin mo nga sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili niya ba o ang ibang tao?" Kaya't simula sa bahaging iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "May tubig dito. May dahilan ba para hindi ako bautismuhan?" Sumagot si Felipe sa kanya, "Maari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang opisyal, "Oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos." Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Nang umahon sila sa tubig, bigla na lang kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng opisyal pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Namalayan na lang ni Felipe na siya ay nasa lugar ng Azotus. Nangaral siya ng mabuting balita sa mga bayan na dinaanan niya hanggang makarating siya sa Cesarea.
Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Atin pong natunghayan ang isang yugto sa buhay ni Felipe. Si Felipe ay isa sa kinikilala bilang proto-martir. Gustong sabihin, una sa mga Kristiyanong namatay dahil sa pananampalataya. Siya din ay kilala sa tag-uring proto-deacon sapagkat isa siya sa mga naunang 7 mga lalaki na nagsilbi bilang diakono ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay ni Felipe ay isa pong halimbawa para sa ating lahat kung paano po tayo mag-behave at mamuhay ng tama sa panahon ng krisis. Kung paano pa natin isagawa at paano po natin isakatuparan ang misyon na iniwan sa atin ng atin pong Panginoon. Crisis and Christ's mission. Ang krisis at ang misyon ng ating Panginoon. Naalala ko po nung ako po'y high school pa lamang way back in 2003. Ako po ay 3rd year high school. At kaming magkabarkada ay nagkayayaan na magsabing, sama tayo sa training ng MUKSI. So, nagsama din naman si Pastor Andrew sa training ng MUKSI. Hindi ko alam kung, iniisip ko noon kung kaya ko ba ang training na ito. Kasi nakakatakot yung mga reports patungkol sa training ng MUKSI. And then, first day pa lamang ng aming training, wala kaming kalam-alam. I never done push-ups noong unang panahon. Hindi ako nagpo-push up, hindi ako nagpa-pump. Wala akong alam sa lahat. And then, on the first day, we are required to render 100 push-ups. Unang araw pa lamang, ni-require kami ng aming komandante, have a 100 push-ups. So dahil naman si Pastor Andrew ay medyo mataas din naman ang pride, sinikap kong magkaroon ng 100 push-up kaya nakasama ako sa batch na nakapasok at na-qualify para sa future na maging officer ng CAT noong taong yon. Pero sa kasamaang palad, pagka-graduate namin pagkatapos namin ng training, na i-announce na walang CAT next year. No? So, nag-training kami as officers of CAT, pero hindi kami naging full-fledged officer ng CAT sapagkat hindi na pinatupad ang CAT noong 2004. Pero, isang bagay po ang naging dahilan upang amin pong mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa training na ito. Halos lahat ng training ay aming nadaanan mula sa katihan hanggang sa dagat na training sapagkat during that time, bagong-bago pa lang ang school namin, yung Ginbirayan National High School Extension sa Poblacion Santa Fe, Romblon, hindi namin alam kung sino ang mag-a-under sa amin. Kung Philippine Army ba o Philippine Navy ba. Kaya may training kami sa lupa, may training kami sa dagat. Pahaba-habaan ng hininga sa dagat, pahaba-habaan din naman ng crawl sa lupa. So ang daming training. Pero isang bagay lamang ang naalala namin kung paano namin napagtagumpayan ang training na ito. Ang parating sinasabi sa amin, no retreat, no surrender. Yan ang sinasabi parati sa mga trainees, no retreat, no surrender. And then 2:00 pa lang na madaling araw, kami na kailangan magpila na doon sa campus ng school at tatanungin kami ng aming komandante, sino ang nakapag-almusal na? Lahat naman syempre hindi nakapag-almusal. Gusto nyo ba ng pandesal? Ganyan lahat ay nagtaas ng kamay ng pandesal maliban sa akin. So alam nyo na kung anong gustong sabihin ng pandesal na binigay sa kanila. So salamat sa Diyos sapagkat sa ganong klaseng mga pagsubok at sa ganong klaseng mga karanasan, no retreat, no surrender. So the question is, could a Christian retreat from his mission? Pwede ba ng isang Kristiyano ay kanya pong iwanan ang misyon na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon? Or could a Christian surrender his commission? Pwede ba natin na sabihin na ayaw ko na, hindi ko na ipagpapatuloy ang komisyon na ibinigay sa akin ng ating Panginoon? In Matthew chapter 28, verses 18 hanggang 20, we are all commissioned by Christ to bring the good news to all nations.
Tayong mga Kristiyano ay binigyan ng komisyon ng ating Panginoon. Inatasan tayo ng ating Panginoon na tayo po ay magdala ng mabuting balita sa lahat ng bansa. At ang pagdadala ng mabuting balita sa lahat ng bansa ay hindi sinabi ng ating Panginoon na kayo'y humayo sa lahat ng bansa sapagkat may pondo na. Minsan sinasabi natin, magmimisyon na ako pag may pondo na, pag may pamasahin na, pag may support na. Hindi yan sinabi ng ating Panginoon. Hindi sinabi ng ating Panginoon na tayo po'y humayo sa lahat ng bansa kung maganda na ang sitwasyon, kung wala ng peligro sa iyong dadaanan at wala ka ng hirap na pagdadaanan sa iyong paglilingkod sa akin. It has not been part of the Great Commission of our Lord Jesus Christ. In fact, noong tayo po'y tinawag ng ating Panginoon upang kanyang maging disipulo, ang sabi ng ating Panginoon, carry your cross and follow me. Isuot mo o pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa akin. Tayong lahat ng mga Kristiyano ay merong cross na dapat pasanin. Tayong lahat ng mga Kristiyano ay merong misyon na dapat tuparin. So Christianity in this account, Acts chapter 7, sa previous ng chapter ng 8, verses 52 hanggang 8, verse 2, makikita po natin ng isa pong istorya kung paanong ang isang kasamahan ni Felipe na si Esteban ay namatay para sa pananampalataya. So Stephen is the first martyr of Christianity. He died at the hands of religious fanatics. And one thing na atin pong makita sa ating binasa ngayon, his death was approved by Saul, which is an influential Jewish leader. Yung kanyang kamatayan ni Stephen ay inaprubahan ni Saulo na during that time he is one of the most influential Jewish religious leader. So alam natin na ang Saulong ito ay walang iba kundi ang Pablo ng mga Kristiyano. Pero ang istorya ni Pablo ay ibang istorya kaysa sa ating pinag-uusapan ngayon. But this is just the beginning of the series of persecution of Christians. Religious persecution led by the Jews were followed by civil persecution led by the Roman officials. So ang Kristyanismo habang siya po ay lumalago at lumalawak, makikita po natin na Christians are being persecuted first by the Jews, and then second by the Romans. And then sa huli, even the pagans are also persecuting Christians. Napakaraming mga Kristiyano ang namatay para sa pananampalataya. Dinilig ng kalang dugo ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ni Tertullian, the blood of the martyrs ang siyang is the seed of the church. Yan ang sabi ni Tertullian. Ang dugo ng mga martir na mga Kristiyano, yan ang buto ng iglesia ng ating Panginoon. So up to this day, Christians in all parts of the world are still experiencing persecution in various degrees. Hanggang sa panahon po natin ngayon, ang mga Kristiyano sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ay nakakaranas ng persecution. Halimbawa, they are experiencing bullying. Binubuli ang mga Kristiyano sapagkat nakikita nila na ang Christian values ay hindi kagaya ng values na kanilang pinaniniwalaan. Na ang Christian priorities ay hindi kagaya ng priorities na kanilang inuuna. From bullying to imprisonment and up to death. Christians are facing persecution even today. So let us look at the first wave of persecution that has been recorded in the book of Acts, chapter 7 and chapter 8. But we will be focusing in this chapter 8 ngayong umaga. Sa verses 2 hanggang 4 ng chapter 8, kung kayo po'y may mga Biblia, makikita po natin kung paano po nagtitake effect ang persecution. Sa verse 3, makikita po natin that the purpose of persecution is to destroy the church. There is no other purpose for persecution but to destroy the church of Christ. Upang wasakin, upang panghinain
ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang yan, kung atin pong makita sa pangunguna ni Saulo, kanila pong pinasok ang mga bahay-bahay ng mga tao at ini-interrogate ang mga tao, may Kristiyano ba dyan? At kung may magsabing, ako, Kristiyano ako, tadakpin siya at ikukulong. So, during this time, it is dangerous to say, I am a Christian. Kahit nasa loob ka ng tahanan, pwede kang pasukin ni numan at paaminin ka, Kristiyano ka o hindi. Kaya nga si Policarpio, isa po sa mga sinaunang leader ng mga Kristiyano, dinakip siya ng mga nagpipersecute sa kanya at sinabi sa kanya na maiiwasan mo ang kamatayan kung sabihin mo, sinusumpa ko si Jesus at tinatalikuran ko si Kristo. Ang sabi ni Policarpio, 80 years kong nakilala si Jesus. Wala siyang ginawang masama sa akin. Bakit ko siya tatalikuran? Bakit ko siya ikakatwa? Kaya sa araw na yon, Polycarp was sentenced to death. So nung unang panahon, it is a crime to be a Christian. It is a crime to be a Christian believer. Maging sa ibang bansa ngayon, may mga bansa pa rin na kinoconsider na ang Christianity is a crime. It is an offense against the state. It is an offense against the policy of the state. Dito sa Pilipinas, walang ganong klaseng krimen sa Pilipinas. Walang religious crime dito sa Pilipinas. In fact, ang religion sa Pilipinas ay pinoprotektahan at pinapahalagahan bilang isa sa mga haligi ng matatag na tahanan at na sosyudad. Salamat po sa pribilehiyo ng ating Panginoon na ibinigay sa ating lahat. So pinasok sa bahay-bahay ang mga Kristiyanong mananampalataya, sila'y dinadakip at sila'y kinukulong. Ang mga Kristiyano ay nagkawatak-watak dahil dito. Sila po ay nagtungo sa iba't ibang dako, iba't ibang nayon ng probinsya ng Judea at ng probinsya ng Samaria sa verse 2. Dahil nga po sila po'y pinapasok sa kanilang mga tahanan, no other choices, walang ibang choices ang mga Kristiyano, kundi sila po ay tumakas at pumunta sa ibang lugar where they could freely practice their religion. Yan ang history ng US, yan ang history ng Amerika. Dahil ang mga Puritans during the time are being persecuted sa Inglaterra, sumakay sila sa barko at sila'y pumunta sa New World, pumunta sa Amerika, pumunta sa North America. Kaya nga, they are free there to practice their religion. But what is sad today is this, yung relihiyon, yung pananampalataya na kanila pong iningatan at ipinireserve, ayun na rin ang pinipersecute ng Estado ng Amerika ngayon. So today, we are facing various forms of persecution. Ngunit, bagamat watak-watak ang mga mananampalataya, pumunta sa iba't ibang lugar, ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga apostol ay nanatili sa Jerusalem. Ang mga apostol nanatili sa Jerusalem. Doon pa rin sila nagbase ng kanilang ministeryo. Sa verse 4, makikita po natin na ang mga Kristiyanong nagkawatak-watak, pumunta sa iba't ibang lugar, ay hindi pala sila nagtago. Sa halip, sila po ay nangaral ng ebanghelyo saan man sila magpunta. Kaya nga, bilang isang Kristiyano, tinitingnan natin parati ang ating mga sarili bilang isang misyonero ng ating Panginoong Hesus. Saan man tayo dalhin ng ating Panginoon, we bring the banner of the gospel. Saan man tayo dinadala ng ating Panginoon, dala-dala po natin ang bandila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Wala tayong ibang bandila na dinadala at wala din tayong ibang mensahe na ibinabandilyo maliban sa kaligtasan na matagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag po nating kalimutan yan bilang mga Kristiyanong mga mananampalataya. Sometimes we forget that we are Christians. Sometimes we forget that we are believers. Sometimes we forget the message that we are bringing with us. In fact, minsan, ibang mensahe pa ang dala po natin.
Pero mga kapatid, mga kaibigan sa ating Panginoon, kagaya ng mga manampalataya noong unang panahon, saan man sila dalhin ng ating Panginoon, dalahan nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at ito'y kanilang ipinapangaral, itinuturo sa sinumang nais patuto at sinumang nais makinig sa kanila. So what are the lessons from this experience of the early Christians? First, persecution is inevitable. Ang persecution ay hindi maiiwasan. You could not experience a utopia in this world. Minsan may mga tao nagsasabing merong utopia sa mundong ito, merong langit sa mundong ito. But Christianity is not belonging to this world. Ang Kristyanismo ay hindi nabibilang sa mundong ito. So persecution is inevitable. At alam po natin that persecution is inspired by the enemy of faith. And its purpose is to destroy the Church of Christ. Second, persecution is permitted to identify the true from the false claimants of the faith. And then the third is persecution identifies the true believer from a false believer of Christ. Actually, sinabi yan ng ating Panginoon. When persecution comes, sabi ng mga sinaunang pastor, pahiwalay ang pasi sa sa bugas. Mahiwalay ang totoong Kristiyano sa hindi totoong Kristiyano. Okay, so let us look at the case of Philip, the first deacon of the church, in chapter 8, verses 5 to 8, and then verses 26 to 40. So first, in verses 5 to 8, we could see a revival in Samaria. What happened to Samaria? Si Philip nandoon sa Jerusalem. At dahil nasa Jerusalem si Philip, persecution came. Kung kaya't ang ginawa ni Felipe, siya ay pumunta sa lugar ng Samaria. Samaria was made by Philip as the center of his mission. Alam nating lahat that Samaria is an enemy of Jerusalem. Nagsimula yan sa isa pong political rivalry during the time of Solomon. Dahil si Solomon, sobrang daming build programs. Daming build programs si Solomon. Kaya nga ang ginawa ni Solomon, nag-increase siya ng taxes. Pagawa siya ng palasyo ng kanyang libo-libong mga asawa. Bawat asawa niya may kanyang palasyo. Saan kukuha ng pera si Solomon? Sa tax ng mga tao. Sa tax ng mga tao. Kaya nga merong mga ibang mga leaders na yon ginagaya si Solomon. Habang nasa posisyon, ang ginagawa nila, gustong magpayaman. Kaya ang nangyari, merong isang lalaki na nakakita ng kasamaan ni Solomon. At ang pangalan niya ay si Rehoboam. Nung nalaman ni Solomon na si Rehoboam ay nagpaplano ng isang reformation sa kanyang political system, he persecuted Rehoboam. Kaya walang ibang ginawa si Rehoboam, kundi siya'y pumunta sa Egypt at mag-seek ng asylum sa Egypt. Pero nung namatay si Solomon, bumalik si Rehoboam doon sa lugar ng Jerusalem. Nung nasa Jerusalem na si Rehoboam, tinanggap siya ng mga tao bilang leader. Pero alam din natin na ang hari ay merong tagapagmana at walang iba kundi ang kanyang anak ni Solomon. So, in short, nagkaroon ng division ang Israel. 10 sa mga tribo ng Israel sumunod sa kanya. Samantalang 2 naman ang nanatili sa dinastiya ni David. So nakakatuwang isipin sapagkat simula nung panahong yon, na-establish ang Northern Kingdom ng Israel, which is tinawag na Israel. Samantalang ang Southern Kingdom naman, tinawag naman na Judah. Sa kahuli-hulihan, sinabi ng Israel, we will establish Samaria as our capital.
Kaya doon po nagsimula ang pag-aaway ng Samaria at saka ng Jerusalem. Politically speaking and religiously speaking, ganun din ang ginawa. Ang ginawa ng kaaway ng Huda, ng hari ng Huda, nag-establish din siya ng kanyang sariling worship center doon sa isang bundok sa Samaria. Sabi niya, kasi pag pumunta ang mga Israelita doon sa Jerusalem, may tsansa na mababawi niya ang mga taong ito. Kaya siya po ay nagpasimuno ng kanyang sariling relihiyon din. Kaya religiously speaking, there is a war between Samaria and Jerusalem. So, ang ginawa po ni Felipe, pumunta siya sa Samaria at doon siya nag-ministry. It is an unconventional strategy because he entered an enemy's territory. Isa pong strategy ito na hindi katanggap-tanggap, hindi wise na strategy sapagkat pumasok siya sa teritoryo ng kanyang kalaban. But in verse 5, ang ginawa ni Felipe, he began to preach Christ. So, always remember that as Christians, we have no other message but Christ. Wala po tayong ibang mensahe kundi ang Kristo, which is the risen Christ and the victorious Christ. As Christian believers, we do not have other message but it is Christ. In verses 6 hanggang 7, makikita po natin kung paano po naging authenticated ang ministry ni Philip. Through the signs, miracles, and wonders, God authenticated the ministry of Philip. How authentic is our message about Christ? Gaano po ba katotoo ang mensahe natin patungkol kay Jesus? Kung sa dokumento, para masabi natin na ang dokumento ay authentic, dapat ang perma ay original. So hindi pwedeng photocopy ang isang dokumento. Hindi lamang yan, kundi dapat ang dokumento merong dry seal o ibang patunay na ito ay totoo. Masasabi natin, authentic ang isang dokumento. At kung ang isang dokumento naman ay kailangang legal na dokumento, kailangan kang pumunta sa notaryo publiko upang i-declare publicly that this document has been executed noong mga taong nakapirma doon. So, is our life authenticates our message? Ang ating mga buhay ba ay nagpapatunay ng mensahe natin kay Jesus? Kagaya ni Felipe, that God authenticated his ministry through various signs and wonders. And thus, in verse 8, joy were experienced by the people who saw and experienced the ministry of Philip. So joy comes through the following. Joy comes through renewed hope. People are experiencing pain. Ang mga tao po may mga sakit, may mga karamdaman, nagkaroon sila ng pag-asa. Joy comes from experience of freedom. Sinasabi ng scriptures na ating binasa kanina, maraming mga tao na sila po'y ino-oppressed ng masamang espiritu. At habang sila'y pinapalabas sa katawan ng mga na-oppressed, they are crying. Sila po ay sumisigaw habang lumalabas sa katawan noong mga taong kanilang sinapian. And when these people were freed from this spirit, they are experiencing true freedom. And of course, joy not only comes from hope, not only comes from freedom, but joy comes through rekindled, authentic relationship with God. Ang kagalakan ay mararanasan natin kung tayo po'y magkaroon ng totoong relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga ang atin pong ino-offer sa atin pong church is not any other social gospel, but what we are offering is the gospel of Christ that is able to free people from their bondages, that is able to give hope to these people, and that is able to establish relationship sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. In this account of the life of Philip, sa verses 5 to 8, makikita po natin, there is revival in Samaria.
In verses 26 hanggang 40, makikita po natin, there is rebirth in the desert. Not only revival in Samaria, but there is a rebirth in the desert. Meron pong isang taong muling ipinanganak. In verse 26, we could see that it is the Holy Spirit that directed Philip to leave Samaria and go to the desert. Pansinin po natin, ang sabi ng Holy Spirit, ang sabi ng angel, sa aking version, angel, ang sinabi ng angel kay Philip, pumunta ka doon sa isang daanan, sa disyerto. Disyerto ang lugar na dapat niyang puntahan. Doon sa isang lugar na may revival, sinabihan siya ng angel, pumunta ka sa disyerto. Kung kita ara na nagmi-ministeryo, abang effective kita sa isang lugar, abang effective po tayo sa isang lugar, papayag kaya tayo, sasabi kaya sa Panginoon, Lord, ikaw ba talaga ito? I am being used by you here in this place. Bakit mo ako dalhin sa lugar ng disyerto? At sabi pa ng aking version na binasa kanina, yung lugar na pupuntahan niya, walang dumadaan halos doon. Halos hindi na ginagamit ang daanang iyon. Anong klase kaya ang ipapagawa sa kanya ng Panginoon? Living a flourishing, successful work is a bad strategy. Sabi yan ng mga aklat sa management. Sabi ng mga aklat sa management, pag iniiwanan mo ang isang successful na ministry, hindi magandang strategy yan. But always, brothers and sisters in Christ, ministry is first and foremost not about strategy. Ministry is not strategy-driven. Ministry is about spirit-driven. Ang ministeryo ay hindi pinapangunahan lamang ng strategy, kundi una't higit sa lahat, ito'y pinapangunahan ng banal na espiritu. Sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, are we being led by the Holy Spirit to do these things or not? Tayo ba ay ginabayan ng banal na espiritu na gawin ang isang bagay na ito o hindi? So, makikita po natin sa verse 26, the ministry of Philip is flowing according to the direction of the Holy Spirit. In verses 27 hanggang 32, makikita po natin that dito po sa disyertong ito, meron pong isang eunuko, uhaw na uhaw sa ating Panginoon. So in verse 27, we could see that this eunuch is thirsty for God's presence. Sa verse 27, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, pumunta itong eunuch na ito, itong official na ito sa Jerusalem upang magsamba sa ating Panginoon. Meron siyang kauhawan sa presensya ng Diyos. And in verse 31 hanggang sa sunod na mga verses, meron din siyang kauhawan sa salita ng ating Panginoong Diyos. In fact, kahit siya po'y naglalakbay, nagbabasa pa rin siya ng salita ng ating Panginoon. He is thirsty for God's presence. And he is thirsty for God's word. And when the Spirit of God directed Philip na siyang sumabay doon sa karwahe ng eunuch, I am wondering, paano ng isang tao ay kaya niyang mahabol ang isang karwahe? Maliban lang kung ang taong ito is enabled by the power of the Holy Spirit. Nakita niya sa malayo, merong sasakyan ng eunuch. Ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, sabayan mo, sundan mo ang sasakyang yan. Tumakbo si Philip. At ang sabi ng salita ng Diyos, naabutan niya ang sasakyan. Hindi ko alam kung tumigil yung sasakyan, pero ang sabi ng salita ng Diyos, naabutan niya ang sasakyan. Naabutan niya itong karwaheng ito. At habang kanya pong naabutan yung karwahe, narinig niya pa ang binabasa ng eunuch. He is reading from the book of Isaiah. Matindi naman itong si Philip na ito. Siguro nag-oral recitation itong eunuch na ito. Bakit narinig niya itong pagbabasa ng eunuch? But I think it is God's enablement that enabled Philip to discern kung ano ang binabasa ng eunuch na ito. So, the eunuch invited him
Ang sabi ni Philip sa kanya, Eunuch o Mr. Official, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa? Habang tumatakbo si Philip, sumasabay doon sa karwahe, tinanong niya, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa? And then the eunuchs replied, paano ko maintindihan? Wala namang nag-i-interpret nito sa akin. And then the eunuch invited him na sumakay doon sa karwahe. At habang sila po'y naglalakbay, Philip explained to this eunuch sa verses 35 to 39 ang scriptures. Starting from the book of Isaiah hanggang sa buhay ng ating Panginoon, he explained to the eunuch the scriptures. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, wala tayong ibang pinag-aaralan at wala tayong ibang sinishare kundi ang scripture sa sinumang nangailangan nito. He started from the scriptures and he established the fact of the scriptures hanggang sa panahon sa buhay ng ating Panginoong Jesus. So the eunuch asked, meron bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Meron bang hadlang upang ako'y bautismuhan? That is the question of the eunuch. I am wondering, bakit ganito kaya ang question ng eunuch na ito? If you go back sa Deuteronomy chapter 23 verse 1, even though the eunuch could worship God, but they could not enter the temple premises. Pwede silang magsamba sa Diyos privately, but they could not worship God publicly. Hindi sila pwedeng pumunta doon sa temple premises simply because they are eunuchs. May mga taong hindi pwedeng pumasok sa templo ng Panginoon, even sa premises ng templo ng Diyos. Kaya nagtanong itong eunuch kay Philip. Ang sabi niya, meron bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Baka hindi ako qualified para bautismuhan. And then, sabi ni Philip ay ganito, walang hadlang, basta sumampalataya ka lang sa Kanya. Minsan iniisip natin, pag ganito ka, pag ganyan ka, hindi ka pwedeng maging Kristiyano. Pero ang only requirement to be a Christian is to have faith sa ating Panginoong Jesus. Minsan marami pong tao ang nagsasabing, dinadagdagan ng maraming pabigat ang Kristyanismo. Dinadagdagan ng maraming requirement para ikaw maging isang mananampalataya ni Kristo. Pero ang sabi ni Philip, walang ibang hadlang maliban sa iyong pananampalataya. If you put your trust on Jesus, then you can be baptized. Aba, pagkasabi ni Philip na yan, may nakita ang eunuch na tubig. Sa gitna ng disyerto, may tubig. How amazing God is working in this account. God is really miraculous God that is able to provide even in times and circumstances that seems to be impossible for us. Amen. So Philip answered to him, there is none. If you fully have faith on your heart. So faith is necessary in Christian life. Ang pananampalataya ay mahalaga para sa isang Kristiyanong buhay. Sapagkat kung walang pananampalataya, it is impossible to please God. If you have your Bible with you, and I would like to close in this passage, sa Hebrews chapter 11. Ang Hebrews chapter 11 ay nagre-recount ng buhay ng mga mananampalataya nung unang panahon. At kung paano ang role ng pananampalataya ay naging makahulugan at mahalaga para sa kanila. Hebrews chapter 11, specifically in verses 32 hanggang 40. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung isa-isahin ko pa
ang mga ginawa ni na Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, namahala sila ng may katarungan at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon, hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy, at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng mga espada. Ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos. At naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. Ang mga babae naman, na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba namang sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan kapalit sa pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matanggap nila ang mas mabuting buhay. Ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait, ng panghahagupit dahil sa pananampalataya nila. Habang ang iba ay ikinadena at ibinalanggo, pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila at mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang, mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong salita. Gaano kahalaga ang ating pananampalataya? At gaano kahalaga po natin dapat tayuan ang pananampalataya na meron tayo? Mga kapatid, mga kaibigan, ngayong linggo, Mission Sunday, hindi lamang po tayo magkakaloob ng ating pong mga missions offering, kundi tayo din mismo ay merong misyon na dapat tupdin. Handa po ba tayong maranasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos? Maging handa din tayo sa paggawa ng misyon na iniatang ng Diyos sa ating mga buhay.